din po na ang DPWH ang facilitator ng payment. 55 million pesos. Ang sinabi ni Bunuan, nang tinanong po siya, alam mo po ba ninyo ito? Secretary Bunuan, sabi niya, hindi ko po masigurado kung anong pangalan ng project, pero alam ko po na may ghost project yan. Flash Report! Samantala mga kapamilya, mga kaserbisyo, isang nagdudumaling balita. Nagbitiw na sa pwesto bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si Secretary Manuel Bonoan. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po na mapag-uusapan natin yung mga reaksyon, ha? Oy, Bonuan, hindi kayo nabot ng Lunes, sir! Nagbitiw ka! Huwag ka naman sanang magpatiwakal. Dahil hindi po natin alam mga reaksyon, baka ipatawag din si Bonuan kahit na nag-resign na. Baka ipatawag din po ni Senador Marcoleta. Hindi po kinaya ni Bonuan ang lakas at tindi ng dating po mga reaksyon ni Marcoleta. At pag-usapan din po natin dito si Lev Viste. Nako mga reaksyon, si Lev Viste yung congressman mga reaksyon na anak ni Senadora Lev Viste, anak din ni Senadora, di ba? Yan ba ay smoke screen lamang para hindi gaanong pansinin itong si Marcoleta sa mainstream media at biglang may isang engineer nagkakainitan na sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, tapos itong batang kongresistang Lev Viste bigla na lang sinuulan ng 3 milyon. Hoy, Lev Viste, akala nyo ba bobo ang mga Pilipino? Akala nyo ba mga bobo ang mga Pilipino? Ang tanong lang, Lev Viste, hoy, congressman, batang-bata ka pa, ha? Huwag kang mag-corrupt. Akala po ng mga tao na ito, may ililigaw po nila at mapagtatakpan po nila ang kasikatan ni Congressman Marcoleta. Mantakin mo, isa kang district engineer, alam mo na nagkakainitan na dyan sa Kongres, sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, at susuhulan mo pa si Lev Viste ng 3 milyon? Di ba mga kareaksyon? Halatang halata naman po mga kareaksyon. Halatang halata naman na gustong pagtakpan ang mga taong ito ang kasikatan at investigasyon ni Senador Marcoleta. Ito mga kareaksyon, common sense lang. Yung bang nagbigay ng pera doon sa batang Lev Viste na kongresista ng 3 milyon? Normal ba yung district engineer na yun? Tanong lang. Kung ito ay isang sarswela ng mga Lev Viste, kung ito ay sarswela upang mapagtakpan at mas-smoke screen itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee mga kareaksyon, gagawin mo ba yun? Nagkakainitan na dyan sa may Blue Ribbon Committee? Maya-maya may magbibigay ng 3 milyon dito sa batang Lev Viste na ngayon ay parang nagyayabang-yabangan, naglilinis-linisan. Oy, batang Lev Viste, huwag kang magpagamit. Tanong lang yan kung ikaw ay nasa katinuan at itong mga mainstream media ay sinakyan. Sinakyan po mga kareaksyon itong ayaw ko naman sabihin sarswela yun. At ngayon mga kareaksyon, ito pong district engineer na nagbigay ng 3 milyon kay Lev Viste. Alam po ba ninyo magkano po yung piyansa niya? Yung piyansa po niya mga kareaksyon, 60,000 lang at nakalaya na. At ngayon kinakausap po ng batang Lev Viste. Anong pangalan ng nanay nito, yung senadora? Yung Lev Viste, anong pangalan nun, yung senadora na yun? Pag-comment nga po sa Loren Legarda Lev Viste, anak po siya ni Loren Legarda. Mantakin mo, Loren Legarda, biglang nagsisikat-sikatan yung anak mo ngayon. Ngayon, pinapaniwala nila ang taong bayan na itong district engineer na ito habang nagkakainitan niya sa may Blue Ribbon Committee ay susuhulan ng 3 milyon itong batang Lev Viste. Ngayon, kung mababawang yung pangunawa at mababawang yung kokote, maniniwala ka dito sa sinasaksak sa lalamunan ng mga mainstream media sa taong bayan na itong si Lev Viste, isang bayani ngayon. Pero hindi po mga kareaksyon. Kailangan po nating limay-limayin at pag-aralan at inyong maintindihan kung malalim ang inyong pag-unawa. Maniniwala ka ba? Nagkakainitan na dyan sa may Blue Ribbon Committee, isang district engineer, susuhulan pa si Lev Viste ng 3 milyon? Maniniwala ka ba doon o isang sarswela lang yan? Tanong lang po yan, Lev Viste.
Isang sarswela na kung ikaw ay mababaw ang iyong pangunawa, ay maniniwala ka sa mga mainstream media na itong selebiste ay sinusuhulan ng 3 milyon upang tanong lang mapagtakpan at maging smoke screen dito sa nangyayaring investigasyon ni Senador Marcoleta laban sa mga tiwaling trabahante ng gobyerno dyan sa DPWH at sa maraming tiwaling mga tarantadong kongresista. Sino ba yung mga tarantadong tiwaling kongresista? Magtaas nga po ng kamay. Wala? Di wala. Tuloy po natin mga kareaksyon ng galing Ayon sa pahayag ni Presidential Communications Office, Secretary Dave Gomez, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Bonoan epektibo bukas, Setyembre 1. Itinalaga naman ng Pangulo si Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Wow! Galing! Ito. I-comment po ninyo sa comment section mga ka-reaction. Naniniwala po ba kayo doon sa district engineer na nagbigay ng pera doon sa batang libiste na anak ni, anong pangalan ng senadora? Loren Legarda. Anak ni Loren Legarda di umano. Hindi ko alam kung anak ba ni Loren Legarda yung kongresistang batang yan. Naniniwala po ba kayo kung nasa katinuan kayo sa kang engineer, nagkakainitan dyan sa may Blue Ribbon Committee investigasyon ni Senador Marcoleta, ikaw ngayon tratado ka magbibigay ng 3 milyon dyan sa kongresista, alam mo na nagkakainitan na? Naniniwala po ba kayo doon? Kung naniniwala kayo doon, i-comment niyo sa comment section, naniniwala ako doon sa balita na sinuulan si Lebiste, o i-comment nyo sa comment section. Hindi, sabihin nyo na lang, hindi, ganun lang. Hindi ako naniniwala, ganun lang. Babasahin ko po yung mga comments nyo. Tuloy po natin mga kareaksyon ha. Nagbitiw na si DPWH Secretary Bonoan. Na inatasang linisin ng ahensya at yaking gagamitin ng pondo sa mga infrastruktura na makikinabang ang taong bayan. Nauna nang nanindigan si Bonoan na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa harap ng issue sa maanomalyang flood control projects sa bansa. Ako? Pinindot po niya sa likod no? Pinindot niya sa likod Huwag mong pindutin sa likod. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na epektibo bukas, September 1. Itinalaga si DOTR Secretary Vince Dizon. Galing nagbitiw o tinanggal. Marami silang pagtatakpan, marami silang gustong pagtakpan, marami silang gustong protektahan, pero wala po kayong magagawa, wala kayong takas kay Senador Marcoleta. Hindi na po na alam ng mga kalaban. Nagngangaw-ngaw itong si Lacson, nagngangaw-ngaw itong si Kiko Pangilinan, nagngangaw-ngaw itong si Lebiste, nagngangaw-ngaw itong Tricom, nagngangaw-ngaw itong si Magalong, nagngangaw-ngaw ang maraming kalaban, pero hindi pa rin nila mapatinag si Senador Marcoleta. Tandaan po ninyo si Magalong takot kay Marcoleta yan. Si Magalong takot kay Marcoleta. Ilang bagong DPWH Secretary. Pamumunuan niya ang malawakang pagsusuri at siguraduhing ang pondo ay gagamitin ng tama. Itinalaga rin si Attorney Giovanni Lopez bilang Acting DOTR Secretary upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa ahensya. Nagtatag naman ng Pangulo ng Independent Commission para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects at palakasin ang pananagutan sa paggamit ng pondo. Samantala, malugod namang tinanggap ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pagtatalaga kay Secretary Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Ayon sa PCCI, kilala si Dizon bilang isang mabilis at epektibong tagapagpatupad ng mga proyekto. Sa maikling panahon niya sa DOTR, matagumpay niyang naisulong ang mga proyekto sa Paliparan, Riles at pati na ang Metro Manila Subway. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahan na magkakaroon ng kredibilidad ang audit sa mga nakaraang flood control projects.
Na heart attack na yata ito si Bunuan. Na-atake na yata sa puso itong si Bunuan. Sa sobrang takot po niya kay Senator Marcoleta, bukas. Para yatang nahatake na sa puso itong si Bunuan sa investigasyon po ni Senator Marcoleta. Bukas. Kawawang Bunuan, biglang bumitaw, biglang kumalas. Pagtakpan pa ninyo yung katarantaduhan ninyo, bilyon-bilyon lang yan, trilyon na yata eh. Ngayon po ay sisimulan na natin, may pahayag po ang Secretary of DPWH, ni Ginoong Marcos na si Secretary Bunuan, na hindi daw siya magbibitiw. He is not quitting as Secretary of Department of Public Works sapagkat pag nag-quit daw siya, hindi naman malulutas ang problema. Well, that may be partially true, but that can only be partial. Ang totoo niyan, the problem starts with him. Yes, of course, starts with him. Hindi nga malulutas ang problema, bakit siya kumalas? Bakit siya nag-resign? Ibig sabihin, natakot po siya kay Marcoleta. Yun po ang katotohanan, mga kareaksyon. Natakot sila kay Marcoleta. Aside from, the root of the problem is with Marcos and Romualdez, sapagkat ang budget na kinakatay at sinisindikato, hindi naman po magiging magkaroon ng pag-andar at mapaparelease ang dinaya, sinindikato at inistafa na budget kung hindi po yan ginawa ng pamamaraan nila Martin Romualdez na immodus operandi. At hindi rin po mabibigyan ng tuloy-tuloy na pagpaparelease kung hindi po yan na-include sa General Appropriations Act na pinirmahan ni Marcos. Hindi rin po yan magagawa na magkaroon siya ng sariling paa ang bilyon-bilyon na perang ito kung hindi po ibinaba sa DPWH. Alright mga kareaksyon, ine-explain po sa atin ni Ka Eric kung bakit si Bunuan ang kailangang matanong ni Senator Marcoleta at biglang bumitaw at biglang kumalas. Mga kareaksyon, patatawag pa rin yan, huwag kayong magalala. Pero dito muna tayo mga kareaksyon na dun sa Batang Leviste ha. Ito mga kareaksyon. Bumibili sila ng tour. Teka lang. The DPWH district engineer and the alleged bribe attempt on Congressman Leviste has been temporarily released. Engineer Abelardo Calalo posted a 60,000 peso bail. Oh, di ba nakapagpiyansa na? yung engineer mga kareaksyon ni Leviste na di umano'y gusto manuwal ng 3 milyon habang nagkakainitan niya sa Blue Ribbon Committee kung nasa katinuan ka, bakit magsusulo ka pa ng isang kongresista? Diba yung mga palabas nila, ang galing nyo gumawa ng pelikula, ba't di na lang kayo pumunta dyan sa may entertainment industry, diba? Ito pa. Asan ba yun? Oh, nawawala. Bumibili sila ng tour. Teka lang. Tinanggap ni Teka lang, nagmamadali kayo wag. Hanapin po natin mga kareaksyon ha. Yung Tagalog, English yun eh. Nahirapan ako intindihin yung English eh. Yung Tagalog, asan mo yung Tagalog dito? O, asan? O, inilabas sa atong ilang senador. Gomez, sandali lang po ha. Hanapin ko yung Tagalog. Yung Tagalog na nagbitiw ay nakapagpiyansa mga kareaksyon. Ito. Inalok ni Congressman Leandro Leviste na maging state witness ang district engineer ng DPWH. O, BFF na sila. Sinabi ko na sa inyo eh. Inalok na Leviste na maging state witness. Ibig sabihin, pag state witness, hindi ka na mananagot. Meron kang tinatawag na immunity. O, di ba, mantakin mo yan? Ang galing ng kanilang palabas yan. O, tuloy po natin, ha? Inalok ni Congressman Leandro Leviste na maging state witness ang district engineer ng DPWH na inihabla niya dahil sa umano'y panunuhol. Alamin kung bakit sa report ni Ian Cruz. Engineer, bakit po kayo may dalang 3 million? Direct bribery, corruption of public officials at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa sa Batangas Prosecutor's Office laban kay DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Tinangka umano niyang magpadulas kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para wag nang imbestigahan ang mga flood control projects sa distrito. Sabi ni Leviste, ipinaliwanag daw ni Calalo na nakasanayan ng di dumaan sa bidding ang DPWH project sa distrito.
congressman na raw ang namimili ng kontraktor na magbibigay ng SOP o Standard Operating Procedure. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng initial na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Inalok niya ang district engineer na maging state witness para ituro Hindi ang hindi pa ako mga kareaksyon ha. Hindi pa ako nagre-react dito kay Leviste. Ito, ano lang po ito mga kareaksyon. Reaksyon ko lang ito. Kung ikaw ay nasa matinong pag-iisip, maniniwala ka ba dito sa palabas na to? Sa balitang ito? Dahil alam po nila, nagkakainitan na dyan sa may Blue Ribbon Committee. Ngayon mayroon pang isang nasa tamang katinuang engineer, district engineer, na magre-ready ng 3 million. Napakakunti po niya sa mga kongresista. Pero kung 300 million yan, siguro hindi natin alam kung tinanggihan o hindi tinanggihan. Pero 3 million siyempre tatanggihan yan eh. Kakarampot lang yan eh. Sabi, barya nga lang yan eh. Yung 3 million, di ba? Pero mga ka-reaction, habang nagkakainitan po dyan sa Blue Ribbon Committee, kung ikaw ay nasa tamang katinuan, manunuhol ka pa o mananahimik ka na lang. Di ba? Kasi alam naman nila yan eh, talagang bubuksan na nila yung mga... mas grabing mangurakot sa DPWH. Di man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang public service din niya sa ating bansa. Engineer, paano kung alukin kayo mag-state witness? Mapayag ba kayo? No comment, no comment. Attorney, kung alukin po siya, Matapos mabunyag ang ginawa ni Calalo, kasama na rin sa iniimbestigahan ng Senado ang aligasyong naging bagman at legman ng mga kontratista ang ilang DPWH district engineer. Nagbabala na si Senate President Cheese Escudero na ipapaaresto niya ang mga ipinasubbi ng 10 pinakamalalaking kontratista ng flood control project ng gobyerno na ng ghost o di sumipot sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa September 1 ang susunod na hearing. Sa September 2 naman, mag-iimbestiga sa mga flood control at ibang infrastructure project ang House Infrastructure Committee. Ipatatawag ang top 15 contractors na inilista ni Pangulong Marcos, pati mga opisyal ng DPWH. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan, iginiit na di siya nakinabang sa anumang infrastructure project. Absolutely on my part. No, I don't tolerate this kind of attitude. That's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that have been discovered by the President. Sinusuri naman ngayon ng komite ang National Expenditure Program at General Appropriations Act. At lumabas na DPWH at hindi congressional insertion ang nanghingi ng pondo para sa Ghost Flood Control Project at substandard na proyekto sa Bulacan. Beberipikahin daw ito ng kagawaran. In fact, today I think I have issued the preventive suspension of the district offices involved in mga ghost projects. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag mag... Hindi kayo mga ka-reaction, kayo, tanong lang to. Naniniwala po ba kayo doon sa palabas na yun? Doon sa balita patungkol kay Leviste? Tanong lang. Ako kasi, alam nyo na yung... Ikaw naman kung nasa tamang katinuan ka, nagkakagulo na nga dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung nasa tamang katinuan ka, kasi ng district engineer, susulan mo yung isang kongresista 3 million. Kunti yan ha, hindi malagyan dapat mga 300 million. Diba? O kaya 30 million pwede na. Pero 3 million? Anong palabas yan? Ano naman? Diba? Anong palabas yan? Oh, maniwala kayo ako. Basta ako, sinasabi ko sa inyo. Anak yan ni Loren Legarda. O, diba? Legarda, tama po ba yun? At doon na po kinatay-katay nila kasama ng mga criminal na contractors. The anatomy of the very scandalous, plunderous transactions involving several flood control projects and other infrastructure projects cannot be operationalized
kung hindi po nagkaroon ng malawakang pakikipagsabwatan o conspiracy. That's the basic of it. So si Secretary Bunuan, being at the head of the department that is so engrossed dito po sa malawakang pandarambong sa kabanang bayan, he cannot play innocent na parang hindi niya ito kagustuhan, wala siyang magagawa, at hindi siya involved. That is not correct. May tinatawag po sa prinsipyo ng anumang katungkulan at posisyon na ikaw ay nag-e-exercise ng isang katungkulan o posisyon, may tinatawag po dyan na principle of respondeat superior. Ibig sabihin po, you have the command responsibility for whatever that happens or take place sa area of authority and jurisdiction mo. Kapag hindi mo yan na-control at hindi mo po na-address ang anumang anomalya o anumang mga katarantaduhan at mga kabulastugan to the detriment of the public na siyang nasasakupan ng target ng iyong panunungkulan, may pananagutan ka pa rin po. Even if you are not directly involved, maybe into the direct implementation ng mga proyektong dinadambong at dinudurubo, the fact na hindi mo po ginawa ang tamang pag-supervise, halimbawa, may ideya ka na pinasukan ang iyong agency ng hundreds of billions of pesos which your agency did not put into the program of NEP or NEP, National Expenditures Program. Edi magtataka ka ngayon bakit pinasukan ito ng 200 billion pesos ay ang last na pumasok hindi po bababa sa almost 400 billion pesos. Hindi po ito naka-NEP. Ang NEP po, ang National Expenditures Program, ito po ang budget proposal na dumadaan sa Budget Preparatory Committee na binubuo po ng executive, mga technical nilang na mga consultants, finance and economic team ni Marcos, and of course, kinoconsolidate at kanila pong tinitingnan ang submitted budget ng iba't ibang agencies of government in all three branches of the government. And then, ang gagawin nila niyan ay i-analyze nila saan manggagaling ang source of fund, papaano ma-generate ang revenue na mag-meet up, o kung hindi mag-meet up, ay malapit-lapit po ang pagkukuhanan ng pondo para matustusan o mabigyan po ng pondo ang mga budget na itinilaga. Yan po ang tinatawag na NEP, National Expenditures Program. Pagdating po sa Kongreso, i-review yan at then ibibigyan po ng pagkakataon ang mga agencies of government para sila po ay matanong or to defend ang kanilang mga requested budget or proposed program and expenditures. So dyan pa lang magtataka na ang isang department head like isang cabinet secretary, for that matter si Bunuan, bakit nagkaroon kami ng 276 billion last 2024? Hindi naman ito in-request. At ito ay nanggaling sa notice ni House Speaker na sila po ang magde-dispense with sa mga pundong ito. So kung pinabayaan mo po yon at hindi ka kumanta, hindi mo pinigilan at hindi mo iniulat sa Pangulo na sir, mali ito ang unprogrammed ito at isiningit sa atin. Ang budget na ito hindi natin hiningi, pero ito ay dinisenyo nila sa Kongreso para itago dito sa ating departamento. By the acts of that you become complicit, na ipagpapatuloy pa rin po ang mali na ginagawa, yan po ay pananagutan mo. So mali pong sinasabi ang kakapal na mga mukha nila ka Eric, hindi na naawa sa taong bayan, mga walang konsyensya. I agree, no? Ma'am Amy, Edgar Iray Ardales is kinulimbat ng DPWH in the guise of engineering and administrative cost or overhead nila ito. At ito ay isang retainer fee na mismo ang gobyerno sa pamamagitan ng DPWH ay nakakakuha ng 94 billion pesos na pondo sa loob lamang po ng 3 budget cycle. Saan ito napunta? Yan ang malaking katanungan. Anong pinaggamitan nito? Yan ang malaking iskandalo. At sino ang nakinabang dito?
Yan ang malaking anomalya. So diyan pa lang makikita mo na talagang pinagkakitaan. Ginamit po nilang gatasan at naging pugad ng pagnanakaw at pandurubo sa kaban ng bayan, ito pong DPWH. Hindi naman po magkakaroon ng anumang mga pondo na lulustayin at hihigupin nitong mga kriminal na contractors ng mga mandarambong mandaraya, mantakin mo mga ghost projects ang ipinapatupad kung binubusisi ng DPWH ang mga proyektong ito dahil mayroon pala silang overhead or retainer na nagkakahalaga ng mahigit na po 94 billion pesos po sa panahon pa lamang ni Marcos. 3 years and a half, mga kababayan. Okay. Ano pa po ang dahilan kung bakit marapat lamang na lumayas na si Secretary Bunuan sa pagiging secretary ng DPWH? Ang isa pa po dyan na malaking problema, maliban po dito sa hindi may paliwanag, hindi rin po maliwanag dahil madilim. Madilim po ang pamamaraan at madilim din po ang diskarte para lustayin ang paghigop ng pondo by the billions of pesos nito ng DPWH mula doon sa IAW, Engineering and Administrative Overhead nila. Ngayon, isa pa pong malaking katanungan dito, ang mga contractors na binibigyan ng award ng DPWH sa mga bidding ay mga contractors na sila din po ay konektado sa mga kongresista na mga na kanilang itinalaga doon sa budget deliberation. So alam din po ito ng DPWH, of course, sapagkat ang DPWH po ang siyang nagfa-facilitate nito. So ang nagpapakita nito ngayon ng pattern ay ang DPWH ang go-between sa pagitan po ng mga corrupt politicians, kagaya po ng mga kongresista na Alipures at bata nila Romualdez. Hindi nila po yan direktang makukuha ang pondo mula sa kaban ng bayan kung walang dadaanan na agencies of government, because that is the protocol in the expenditures and mobilization of public funds. Kailangan may agencies of government na papasukan po yan. Doon pumapasok ang role ng DPWH, mga kababayan. At hindi rin po yan makukuha ng DPWH at ng mga magnanakaw na politiko ang nilalaman po ng mga kontrata na ito kung hindi yan sasaluin ng tinatawag nating mga kasabwat na mga contractors. At isa po dyan, lumalabas ito ang mga contractors na connected po kay Saldico. Like ang SunWest, itinuturo na ito ay mother company na pinagmamayarian nila Saldico. Ang isa ay ang Hightone. Ang Hightone po ay sa kapatid daw niya. At mukhang totoo nga. At ganon din po ang tatlong mga notorious na kumpanya na pagmamayari ng mga diskaya. Ang Alpha and Omega, ang St. Timothy, at ang St. Gerard. No? Ganon din po itong kay Garjola, na mayroon po siyang kontraktor na negosyo, at the same time, party list at congressman siya. Amantakin mo biglang yaman ito in the last 3 years lang. May nagkaroon na siya ng mansyon na $10.5 million sa Newport coast area sa California. So, saan ito nanggaling? Malaki po ang possibility na ito ay mga nakaw na yaman, pandaraya sa proyekto at grabing pangungupit sa pundo na nakatalaga para sa mga infrastructure projects. So, marami pa po ito eh. In fact, nag-back down na po ang expose ni Senator Ping Lacson kasi iniwasan niyang pangalanan ang binabanggit nila ni Mayor Magalong na 67 na mga members ng House of Representatives ang nangungontrata o involved sa mga maanomalya at sinindikato na pangungontrata sa mga infrastructure projects, not just limited to the flood control projects. Halimbawa, si Saldico po, in the last 3 years na umupo ang Pangulong Marcos Jr. na boss niya, umabot po sa mahigit 72 billion pesos ang kontratang nakuha nila Saldico. At ganoon din po ang mga diskaya na ito na grupong super extra close
kay Speaker Martin Romualdez by the hundreds of billions din po ang mga worth ng project na nakukuha nila, subalit makikita po natin ang kanilang luho sa pamumuhay hindi tumutugma doon sa aktual na mabuting ginagawa nila sa mga kontrata at proyekto na kanilang nahahawakan. Kaya nga, lumalabas ngayon sa social media, mga kababayan, itong ostentatious display of wealth ng mga pamilya nitong mga contractors na nadulas si Marcos Jr. na napangalanan sila ang kanilang kamag-anak, ang kanilang mga anak, ang kanilang pamangkin ay nagpapakita po ng luho sa pamumuhay, samantalang ang kanilang pamilya, ang kanilang kumpanya at negosyo ay naiimbestigahan o iniimbestigahan dahil sa involvement dito sa maanomaliyang pandarambong sa kaban ng bayan. And yet, magkakaroon ka ng mga pictures ng post sa Facebook na dinilit na nila pagkaraan po ng isang araw na binabash at inaatake sila ng mga netizens itong pamangkin ni Saldico, no? Na sobrang kayamanan ang kanyang ipinapakita, umabot sa 795,000 pesos. Almost 1 million na halos ang ginastos niya sa isang setup ng pagkain na mga barkada niya lang kasama niya, 2 o 3 lang yata silang kumakain. So malinaw na ito ay nagkakadugtong po dito sa iskandalosong pagkakaroon ngayon ng problema sa pandarambong na ito. Lahat ng ito po ay hindi mangyayari kung hindi ito pinayagan ng DPWH na gagamitin po sila bilang higupan at daluyan at dugtungan ng pandarambong sa kaban ng bayan. Hindi pa po natin pinag-usapan ang kanilang overprice by as much as 800%, mga kababayan, to 1,000% sa mga ikinabit po ng DPWH na mga solar-induced cat's eye na inilalagay po sa mga highway. Ang price is nasa less than 3,000 per unit ay ipinasa nila at inimplement by more than 10,000 per unit ang price ng isang cat's eye. Dito pa lang, huling-huli na sila because ang pinakamagandang quality ng cat's eye hindi po lalagpas ng 3,000 per unit, maganda na siya. Paano nagkaroon ng almost 11,000 na presyo per unit ang cat's eye na ito na inilalagay po sa gitna ng mga highway na mahahaba para paggabi po may parang may reflectorized na liwanag na nanggagaling po along the road sa gitna o mga lanes nito para hindi po madisgrasya ang mga biyaheros. Yan pong cat's eye. At ito ay binulgar initially ni Mayor Magalong na mga 800% to 1,000% po ang kanilang tinapal dito sa overpricing. Okay, ng mga kongresista at ng DPWH. Okay, ito pa po, pangatlo. Hindi rin po pwedeng hindi mag-resign itong si Bunuan sapagkat lumalabas ngayon po konsentidor sa mga ghost projects. Alam pala niya na may mga ghost projects, no? Ibig sabihin po, nandyan ang budget na i-release na, nabayaran na, nagkaroon na ng acceptance of the project even if there was nothing in the project itself. Ibig sabihin po, pinalusot ng DPWH sapagkat akala nila hindi po mapapansin na pinapalusot nila ang mga kaganapan hinggil po sa mga flood control projects at tuloy-tuloy at malawakan po ang pagpapalusot ng pondo, kaya akala nila hindi mapapansin ang kanilang diskarte, mga kababayan. Ito ngayon ang kalunos-lunos. Sapagkat marami po sa mga proyektong naging ghost project ay fully paid na po ng gobyerno. Halimbawa, itong SYMS sa Bulacan, umaabot po sa mga mahigit 55 million pesos ang may kinuha silang proyekto for flood control na binayaran sa kanila pero ni isa ay wala po silang na-implement sa area na yon. I don't know if this is in Kalumpit, Bulacan, na nalulubog po ang mga barangay nito sa tubig baha. So the massive existence not only of plunderous and criminal conspiracy para i-rig ang bidding sa District Engineering Office, at the same time,
palusutin ang mga ghost projects, malinaw din po na ang DPWH ang facilitator ng payment. 55 million pesos. Ang sinabi ni Bunuan, nang tinanong po siya, alam mo po ba ninyo ito? Secretary Bunuan, sabi niya, hindi ko po masigurado kung anong pangalan ng project, pero alam ko po na may ghost project yan. Ayan. Ito na ngayon, ikinumprunta sa kanya ang mga datos. Well, the only thing na masasabi niya ay hindi naman po daw kasabwat ang lahat ng taga DPWH. But the system of a planderous operation in the many infrastructure projects ang nagpapacilitate po DPWH. And so therefore, systemic na sa sistema po mismo ang pamamaraan kung paano po kulimbatin at durubuhin ang kaban ng bayan sapagkat ang DPWH is an exact example kung paano ang government agency ay facilitator din po ng pangungulimbat at pandurubo at pandarambong sapagkat nakikinabang ang marami sa kanilang mga empleyado. Lalo na po ang sa top level na mga opisyal nila hanggang sa regional director level hanggang po sa mga project engineers o mga district engineers. Yan ang katotohanan. So kung hindi kayang ipatigil ni Marcos upang ipatupad ng kanyang DPWH secretary na i-dissolve na po, tanggalin na po itong redundant office ng District Engineering Office na pwede naman po itong gampanan mismo ng DPWH Regional Office at magtalaga na lang po ng by area na mga or cluster area ng mga engineers na hindi kailangang may separadong opisina na kinokontrol upang maging daluyan or conduit ng mga appropriations and project implementation ng mga kongresista. Kaya po may tinatawag na District Engineering Office. Dapat wala po ito talaga. Sapagkat hindi naman po ito Katissima Franca Susi. Hindi po ito nakasaad sa batas na dapat magkaroon AG Ann Cabanales ng tinatawag na District Engineering Office. Ito po ay binalangkas na lamang para pagbibigyan ng gobyerno ang mga kongresista na parang mayroon din po silang daluyan ng kanilang mga appropriated na mga pondo para ipatupad ang proyekto. At doon nagkaroon ng problema kasi naging kaharian ang pagtrato ng mga kongresista dito po sa kanilang mga district engineering offices na nasa area ng kanilang distrito. At diyan na po nangyayari ang malubha na pakikipagsabwatan sapagkat dumadaan po sa district engineering office na kontrolado at pinapakialaman ng abusadong mga kongresista ang lahat ng mga biddings na gusto ng congressman na nakaupo doon ipapadaan. Ayun. Magkaiba pa po ang Municipal Engineering Office, ang City Engineering Office, at ang Provincial Engineers Office. Magkaiba po ito sa istruktura ng DPWH. Ayan. Ngayon, ito ngayon ang kumakalat na mga balitang ito ay mukhang inaariglo ng DPWH na hindi po mapupuruhan ang mga kontraktor na kanilang naging benepisyaryo. Kasi po, kapag napuruhan ang sistemang itong i-dissolve na ang tinatawag na mga District Engineering Office at pati na po na pagtatanggal dito sa EAW, Engineering and Administrative Overhead, na nagiging gatasan at diskarte ng mga magnanakaw sa DPWH sapagkat even if there is EAW or Engineering and Administrative Oversight, EAW, nakukuha pa rin po ng mga District Engineering Office na ito, pati mga District Engineers at mga aliporis nila na kumuha ng pundo sa mga kontraktor. Ay ibinulgar po yan ng maraming kontraktor na every month na mag-solicit sa pundo ang mga district engineers, project managers, project engineers, nagbibigay po ng hindi bababa yan sa 1 milyon.
ang mga kontraktor na may mga milyones na mga proyekto or bilyones. At dyan po nagkakaroon ng malalim na pag-uugat ang korupsyon within the system of the DPWH. Alam po ba ito ni Secretary Bunuan? Of course. Hindi naman bago sa kanya ito, no? I think si Bunuan po ay si Jimmy Bautista yata nanggaling sa Philippine Airlines, no? Si Bunuan, I think, konektado ito dati sa San Miguel Infrastructure Development. So, tao ito na malapit kay, I think, Ramon Ang. Ayan. So, nagdududa ka na ngayon kung bakit Kapit Tuko walang pakialam at hindi man lang marunong mahiya itong si Secretary Bunuan na in spite na kitang-kita at naranasan ng mga mamamayan ang ganitong pandaraya ng DPWH at ang ganitong kalubha ng panunumbalik ng institutional and systemic corruption, especially within the Public Works Department ng gobyerno, hindi po nahihiya si Secretary Bunuan na magbitiw na sa kanyang tungkulin at simulan na ng matino na pag-aayos ang ating mga ahensya ng gobyerno, including ang mga projects na ipinapatupad po nila. Ngayon, kung hindi yan gagawin ni Secretary Bunuan na mag-resign po siya, it follows na may pinagtatakpan po siya. No? At mukhang sinabihan siya, stay put ka lang dyan. Kami ang bahala sa iyo. Kasi nga, itong mga malawakang pandarambong na ito at mga pagnanakaw na ito, sakaling matutuloy po ang informante natin na nagbigay ng balita na by Tuesday po interviewin na or Wednesday si Secretary Remulla ng DOJ sapagkat minamaniobra ngayon na mapapadismiss po ang kanyang kaso pending sa ombudsman. Ngayon, pag nailusot at naipilit po at namaniobra nila Marcos Romualdez na ang susunod na ombudsman ay si Boying Remulla, absuelto na naman po ang mga magnanakaw at ang mga mandarambong sa kabanang bayan sapagkat uunahin silang poprotektahan po ni Boying Remulla sakaling siya ay ma-appoint ni Marcos bilang panibagong ombudsman. So nakakagalit, nakakabahala ang pangitain that the astute, no, maro-maro and a sinister operator, maruming maglaro ng politika ang kagaya ni Boying Remulla na mayroon pong malinaw na conflict of interest sapagkat may pending siyang mga kaso sa ombudsman, politiko pa po sila, na uri ng pamilya, so the natural link of conflict of interest becomes unavoidable na ma-raise po ito sa kanya. Pero dahil nga igagapang na nila ngayon at nagkaroon na ng mga paunang bayad na naririnig natin, ang panibagong acting ombudsman na si Dante Vargas po ay mukhang doon patungo ang direksyon na ipapadismiss na lamang ang mga isinampang kaso laban kay Boying Remulla sapagkat naluluto na po ang pagkakataon ngayon papunta kay Marcos na mataas ang possibility na si Boying Remulla ang kukunin na ombudsman. At alam natin, ang tatargetin yan unang-una si Vice President Sara Duterte. Ganon din po ang mga Duterte political groups na sa tingin ng panibagong ombudsman, kung yan po ay si Boying Remulla, mga kababayan, edi malinaw po na ang kakampihan nito yung mga alipores na nakinabang din po silang magkapatid, no? Dito sa maraming mga nasa Kongreso at iba pang mga sangay ng gobyerno na kailangan sanang habulin ng ombudsman, hindi na po tayo nag-i-expect na magkaroon pa ng hustisya at katarungan sa ganitong uri ng kalagayan na ang i-designate at i-appoint ni Marcos na magiging ombudsman ay may malinaw na conflict of interest. Kapag tambak ang trabaho,
Wala nang time. Kat sabi ko nga, mga astute politicians ito sila at hindi malayo sa malayo po, gagamitin nila ito sa maruming laro ng politika ang malawak na kapangyarihan na hinahawakan ng isang ombudsman. Wow! Nakakapanlumo ang mga balitang ito na tinatalakay natin ngayon with Ka Eric. At hindi ko alam bakit hindi nag-privilege speech ang mga matatapang na mga crusaders sa loob ng Senado para sabihin nila that we have received information that indeed ang magkakaroon ng panibagong shortlisted na mga pangalan kasama na si Secretary Boying Rimulya, mataas ang possibility na ito po ay pagbibigyan ni Marcos na uupo bilang ombudsman si Boying Rimulya. Wow! At after 1 year of the elections, pwede na rin pong makabalik pa sila Abalos at mabigyan din po ng panibagong posisyon dito sa mga gabinete na posisyon ni Ginoong Marcos. Okay, how dangerous? How dangerous can the ombudsman become kung ito po ay i-weaponize ni Marcos at nila Romualdez gamit po si Boying Rimulya? Napakadelikado po ito sapagkat pwede kang sampahan ng kaso na patong-patong kriminal at administratibo even anong kalagayan mo o ano ang antas ng panunungkulan mo sa gobyerno. And wala pong patumpik-tumpik si Boying Rimulya. Tinarget po nila na si Sara Duterte ay may possibility na papanagutin sa ombudsman at nang sa ganon ay maiakyat ang kaso nito papuntang Sandigan Bayan. At diyan pumapasok ang role ng isang ombudsman dahil imbis na lutasin po ang problema sa malawakang korupsyon at pandarambong, pagtatakpan ito ng uupong ombudsman na politiko because of their conflicting na mga interes na ito, hindi po mangingibabaw ang function ng ombudsman na dapat nakasaad sa saligang batas ay ito po ang prosecutor against government officials na nai-involve po sa pagnanakaw, pandarambong, pang-aabuso sa kabanang bayan at kapangyarihan. So, kung ang ombudsman ay galing sa politiko na mga diskartidor at marunong magmaniobra ng kanilang poder, the way nakikita natin ngayon, ang magkapatid na John Vic Rimulya at Boying Rimulya, wala pong nagawa si Marcos nang pinipressure siya na i-give up na si Torre. Although marami ang nagsasabi na merisi ni Torre, subalit napakadelikado po ng ganitong pattern ng paglalagay ng mga opisyal ng gobyerno kung hindi po ito marireview itong ginawa nila Marcos at ngayon ay patungo pa sila sa pagbibigay ng extraordinary na mga poder kay Boying Rimulya na magiging ombudsman ito kung sakali pong tumugma ang karagdagang impormasyon that Boying Rimulya is soon to be the new ombudsman. Aba, yan po ay isa ng buhay pa ang mga Pilipino pero parang patay na rin po ang institusyon of accountability, responsibility, and against abuse of power and against doon sa plunderous operations laban sa kabanang bayan. Ang lahat ng ito po ay pwedeng i-prosecute, pwede rin pong i-dismiss at tabun-tabunan at takpan-takpan ng ombudsman. Ayan. So, delikado po ito ang pagkakatalaga, kung maitatalaga po, si Boying Rimulya bilang panibagong ombudsman. Nako, yan po ay isang, uulitin ni Ka Eric, case of death para po yan sa ating democratic institutions. Sapagkat ito na ang inaabangan nating sunod-sunod na mga panggigipit at sunod-sunod po na mga pag-ooperate sa mga tinatarget nila na mga political opponents, lalo na ang nanggagaling sa Duterte political group, mga kababayan. Maganda ding pag-usapan natin sa pagbabalik natin, ito pong pakikipagkita ni Mayor Magalong sa bagong representative
pero matagal na itong Communist Party of the Philippines member, supporter at sympathizer at tagapagtaguyod ng terorismo ng NPA at ng NDF at ang mga grupong ito, I'm talking about Alliance of Communist Teachers. Biro lang po. Ang totoong pangalan niyan ay Alliance of Concerned Teachers at may party list sila na nagre-represent sa kanila. Tapos na po si Lola Franz Castro, ang pumalit po ito na naman balik si Antonio Tonchi Tinio. At ito ay nakikitang nakikipag-usap at parang may binubuong alyansang pagkilos laban kunwari sa graft and corruption at kanilang nililigawan si Mayor Magalong upang sumama, no, dito sa mga crusade na ito ng CPP, NPA, NDF para maiugnay nila ang mga opposition forces kunwari na mukhang papunta kay Duterte ang simpatya, huhugutin nila at sila na ang kukumpas ng simpatya nito. Ayan. Malinaw po delikado po ito, no? Ang mangyayaring ito, mga kababayan, kung hindi natin ito magtuloy-tuloy na may papaliwanag, yan pala ang patutunguhan nito. So pag-usapan din natin ito pagbalik natin, pati po itong panibagong iskandalo ng mga palusot sa ilang mga projects other than infrastructure projects, including ang mga pangsindikato sa school building construction. Ayan, magandang pag-usapan din natin ito at aayusin po ni Ka Eric ang paglalatag ng ating mga topiko pagbabalik po natin mga 12 hours from now, no? So mga alas 9 ng umaga din po bukas or before 9 o'clock, no? At maraming salamat at kayo po ay nandyan, sumusubaybay at napapakinggan nyo at nasusuportahan po ang patuloy nating matalas na talakayan, masiglang balitaktakan at malinaw na pagpapaliwanag at mga pagtingin sa nagaganap na mga balita at kalagayan ng ating buong lipunan para sa interes ng mamamayang Pilipino. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal po nito, kundi tayo ring mga Pilipino. At tandaan po natin, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God will always bless and protect you, and so Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bantayan po ninyo ang pagbabalik ng isa pa namang episode naman ng Talakayan at Balita, mga alas 9 ng umaga, Sunday po sa Pilipinas, at alas 9 ng gabi yan sa iba pang mga time zone areas. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas.